na yung pagkakatawang tao po ni Jesus Christ, parang nag-i-intervene po siya sa storya po ng buong sangkatauhan. Okay? Kaya po, yung kanya pong pagkakatawang tao ngayon should be understood in that light. Na wala mong kakayahan ang tao na iligtas ang kanyang sarili. That's why He has to come for us. Kinailangan po na pumarito ang ating Panginoong Jesucristo at gawin po niya, tuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako so that ikaw at ako ay magkaroon po ng pag-asa sa buhay. Sabi nga po natin, the incarnation speaks of the divine what? Divine initiative of God. We did not come to God on our own, but He came for us. Tama po ba? Hindi naman tayo lumapit po sa Diyos eh. Kasi totoo po sabi po sa Romans chapters 1, chapter 2 and 3, wala pong naghahanap sa Diyos. Sa kalikasan po ng tao, hindi natin hahanapin po ang Diyos na banal. Kung hahanapin po natin siya, hahanapin natin siya kasi may kailangan lang tayo. Nawa po natin, hindi po yung hahanapin natin siya sa kung sino po talaga siya. Kaya po yung incarnation, yung pagkakatawang tao po ni Kristo, again, ipapakita ng divine initiative po ng ating Panginoon. Pangalawa po, it informs us of God's desire to save man and God's ability to save man. Ito po yung kagandahan po. Yung kapanganakan po ni Kristo ay nagpapaunawa po sa atin na nais po ng Panginoon na iligtas po niya tayo. At pinapakita din po nito yung kapangyarihan po ng Panginoon na kaya niya tayo iligtas. Tama po ba? Kasi again, bakit po siya magkakatawang tao? Hindi po yan ang intention po niya. So He came po para po tayo po ay maligtas. At kinakailangan po na mag-enter po siya in the human race po kagaya po ng bawat isa po sa atin. Mag-intervene siya sa paraang mauunawaan po natin at makaka-relate po tayo. Kaya ano pong ginawa niya? Siya po ay nagkatawang tao. Tingnan niyo po. Sabi po natin, there will be no cross without the cradle. Tama po ba? Wala po pong krus kung wala po yung manger. Kaya po, kinailangan pong ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo doon po sa manger. Pero alam niyo po, wala po din sa storya po na yan. Gusto kong makita niyo po ito. Simula po sa kapanganakan pa lang ni Kristo, hanggang sa kanya pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, one word lang po ang pwede natin magamit to describe it. Alam niyo po anong word po yun? Letter S. Letter A. Letter C. Sacrifice. Paano po nag-sacrifice si Kristo? Tingnan niyo po siya po ang lumikha ng lahat. Tama po? Sabi kanina, everything was created through Him. Tama? And for Him. Pero, tingin niyo po na ipapanganak siya. Ano po sabi ng mga tao? Wala na kaming lugar. There's no room for you in the age. E saan siya bumagsak? Sa manger. Saan po siya nilibig? Sa lihi niyang hindi po niya pagmamayari. Tama? When I say hindi niya pagmamayari, hindi siya yung may panong yun. Owner ng property na yun. Sino po ang nagpahiram po ng lupa? Nang bibigyan si Jose. Joseph of Arimathea nga po ba? Parang I'm not sure. Pero Joseph ang kanyang pangalan. Kita niyo po yun, from his birth hanggang sa kanyang kamatayan, grabe na ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Imagine, ang ganda po ng langit. Bakit ka pupunta sa mundo? Tama po ba? Parang ka naka-aircon dito, so uuwi ka sa isang lugar o punta sa isang lugar na walang kabahin-bahin na anong labing mo. Disyerto ka pupunta. You won't like that. Di po ba? Pero ang Panginoon ginawa po niya. Kaya po ano po dapat na maging response po natin? Of course, we must constantly serve Christ now. Because yung sacrificial po, o sacrifice na ginawa po ng Jesus Christ para sa iyo, para sa akin, tinatawag po tayo niya na patuloyan po tayo maglingkod po sa Kanya. Pero ito po, catch, magaling po ba maglingkod kayo? Ito po, honest question ko po sa inyo. Since kayo po ay malapit na rin tanggapin yung pagkatawag ng Lord na kayo yung gagawa. Pero tanong po sa inyo ganito, dumating na po ba kayo sa punto na parang gusto nyo na mag-pray? Sino po sa inyo dumaan po doon? Yung with all honesty, dumaan na po doon. So yung mga hindi na po, hintay lang kayo. Sure po ako dyan. Daming po dyan. Alam niyo po ako yung isip ko po na lang yun. Ay, sila Kuya Romero po, alam po nila yung storya po namin sa pamilya po namin. Lahat kami required po mag-Bible school eh.
Ni-require kami ni Pastor Jun po na mag-basic Bible course sa Phidias. Wala kaming kalaban-laban, wala po kaming kapalang sarap. Imagine, artista na sana ako ngayon. Nakaumay yung bigla ako eh. Pero kidding aside po, gusto ko talaga po maging harpist. Pangit na pakinggan eh. Gusto ko po maging, ano ba tayo? Nag-play po ng instrument na harp. Bakit po harp? Kasi, tignan niyo po, wala naman masyadong sikat na player po ng harp. Tsaka gusto ko po ng pangarap ko, magkaroon ng orchestra ang ngayon. Doon ko po ako kung bubuo. Talagang gusto ko po talaga. Kasi yun po ako ng ministry ko. Even now po, yun pa rin po ang ministry na ginagawa ko po pagka po hindi ako mag-cellphone, hindi po ako mag-artista o mga ganyan. Walang sideline po sa GMA7, yun po ang ginagawa ko. Biro lang po. Yun talaga po ang gusto ko po talaga. Pero sabi ko, ganun ba talaga ang buhay na pagka sinabi ng tatay ko, wala na akong magawa. Parang gano'n po eh. Well, sa amin po required kami, pero eventually sa amin pong pag-aaral, doon ko po na-realize, iba pa rin pala talaga pag sa Lord yung tumawag. Kasi on the first place po, ayaw ko magpasaw talaga. Kaya po even po nung ako po yung seminary, napag sa kalooban ko nandun ako, kasi po, pag dito na akong tatay ko, hindi naman ako pag-aaral sa iba, wala magpaparal sa akin eh. So wala na akong choice. Nag-aaral po ako doon. Then eventually po, alam niyo po, na-receive ko na lang at na-confirm ko lang po na ako talaga yung genuinely tinatawag ni Lord sa ministry na ako po yung doon niya sa Phidias. Imagine, naka-4 na taon na po ako nun. Running 4 years na po ako sa Phidias bago po full-heartedly mag-submit sa tawag ko ng Panginoon. Tapos ito po, nagkapasot kami. Ang hirap po ng buhay, huwag na po kayo. Hindi, biro lang po. Narinig ko po, kaya po ito pinakwento. There was a moment po na kayo naman hindi ko po makakalimutan. Nasa ko po ito doon po sa previous church assignment ko po sa Miguel San Jose. Ako po ay 11 years po doon. Narinig ko po, yung panahon po na yun ay pagkatapos po ng planning po ng church, bumaba po ako sa casa. Mag-isa pa lang po ako na wala pa ako asawa na. Bigla po ako naiyak. Alam niyo po yung bigat ng responsibility. Sabi ko, ito po talaga yung words ko. Lord, gusto ko lang naman mag-serve sa iyo. Ano ba naman kahirap? Imagine, ang dami ng responsibility binigay mo, pero wala man ako makakausap para makapag-unload ng bigat. I believe meron po kayo ng mga moments. Tapos sabi ko, Lord, talaga bang mahirap mag-ikot sa iyo? Talaga bang maraming mga obstacles? Talaga bang maraming mga struggles? Talaga bang maraming difficulties, disappointments, and frustrations? Alam niyo po yung kanta, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Ay talaga naman, ng oras po rin, parang yun talaga team song ko. Kasi pag nandun ko po, kulang talaga ako. Parang, ay, nandito na ako, pero hindi ko kaya. Pero ako dito. Kaya po sabi ko, gusto ko nang mag-quit kay Lord. With all honesty, I almost tempted ko na kausapin na aking mga kapatid tsaka si Daddy. Gusto ko nang mag-quit sa ministry. Pero alam niyo po, bago po ako kumilos, habang ako po yung nananalangin, bigla ko po na-realize, kung madali ang ministry, baka wala din nagpatuloy sa ministry. Kasi lahat, aalis na lang. Kasi titignan nyo ng ministry, maliit na bagay lang. Yun pala, kaya po pinapaunawa po ni Lord yung mga ganong mga moments at pinapadaan tayo sa mga ganong mga sitwasyon para po makita natin, ministry, hindi yan patungkol sa galing, sa lakas, sa husay, sa talino. Patungkol yan sa biyaya ng Diyos sa pag-using sa loob. And doon ko po mas na-realize firmly na sa ministry po, talagang aasa lang po tayo sa biyaya ng Panginoon. Si Lord lang ang kakampi po natin sa ministry. Amen po ba? Kaya po kung kayo man po dumadaan po sa hirap at pakiramdam po ninyo ay kayo lang ang nakakaranas po niyan. Ako po, huwag kayo maniwala. Lahat po ng mga lingkod na Diyos dumadaan dyan. At kung sila nagtagumpay dahil sa biyaya ng Panginoon, ikaw at ako din po makapagpapatuloy dahil din po sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Yeah. Kaya po, offering na po tayo. Biro lang po. So we must constantly serve the Lord. At sabi din po natin, of course, we must constantly seek the Lord Jesus Christ. Patuloy po natin siyang hanapin. Patuloy po na maging nasa ng puso natin ay walang iba kundi si Kristo. Kumbaga, Lord, sa lahat ng mga bagay na gagawin ko para sa iyo, nawa makapagbigay ito ng kaluguran sa iyo. Sapagkat wala ko ibang hinahanap kundi ikaw lamang. Narinig niyo po ba si King David? Sabi niya, one thing have I asked of the Lord, that I may dwell in His temple and see Him, His glory. Yun ang po ang kahilingan niya. So in the same way, nawa, yun din po maging nasa ng puso ko natin. So mula po dito mga kapatid,
Nakita po natin dito that since si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, naparito po siya para tayo po ay paglingkuran. Tayo po ngayon na naging recipient ng kanya pong biyaya, ng kaligtasan kanyang ipinagkaloob, ay dapat din pong patuloy po na maglingkod sa kanya at patuloy pong hanapin ang ating pong Panginoong Jesus. So ngayon po sa point po na ito, kagaya po na sinabi ko po kanina, sa last part po ay pagtutuunan po natin ngayon ng pansin yung tinatawag po na union of the two natures. Ang tawag po again doon is hypostatic union. Now, si Dietrich Bonhoeffer po, isang German philosopher, Christian philosopher, ang sabi po niya ganito, if Jesus Christ is not true God, how could He help us? If He is not true man, how could He help us? Yan po yung question niya, napakahalaga. Kung si Kristo daw po ay hindi tunay na Diyos, paano niya tayo tutulungan? Tama? Wala siyang kakayahan. Pangalawa, kung si Kristo daw po ay hindi tunay na tao, paano niya tayo tutulungan? Hindi po niya tayo maunawaan. Tama po ba? Kaya sabi po niya, but we know that Christ is both divine and man, and therefore He can help us. Kaya po dito natin ngayon makikita, we have learned po, simula po ng lesson pa po natin about sa person po ni Jesus Christ. Christ is one person with how many natures po? Two natures. Ang kalikasan po na ito, kanina umaga, ay divine nature. Kanina po, ngayon lang, human nature ng ating Panginoon. At ang pagsasama po sa dalawang kalikasan po na ito, ang tawag po ay hypostatic union. Now, hypostatic union po is much easier than the term itself sounds. But the idea and its importance po is very significant in Christianity. Sabi po natin, hypostatic union is used by Bible scholars and theologians to describe how the second person of the Trinity took on a human nature and yet remained divine or fully God at the same time. Sabi po ng David Mathis ay ganito, the hypostatic union is what? The mysterious joining of the divine nature and the human in the one person of Jesus. Bakit po siya mysterious? Because again, hindi po siya madaling unawain. Kung paano po mahirap unawain po ang Trinity, ganoon din po itong dalawang kalikasan po ng ating Panginoon. Sa definition po na ito ay inihiwalay po natin ang ating pananampalataya sa lahat ng mga reliyon na iba ang puro patungkol sa person and work po ng ating Panginoon. Meron po kasing katuruan na ang pangalan po ay Nestorianism. Baka po familiar po kayo, narinig po ninyo. Si Nestorianism po, ito po ay nagsasabi na si Kristo ay may dalawang nature at dalawang persona. Nakuha niyo po yun? Dalawang magkaibang kalikasan at dalawang magkaibang persona. Kaya po pagka daw po si Jesus Christ po ay gagawa ng miracles, yun yung divine person at divine nature. Para papalit-palit po. Isip ko nga paano yun? Gumagano parang yung dating eh. Pagka human nature, papalit yung human person po ang makikita ang kikilos. Sa modern day cult po, kaya na po natin ang mga incomplete. Sila po ay naniniwala na si Kristo po ay lingkod lamang po ng Diyos. At hindi po siya tunay na Diyos. Ang totoo po, hindi lamang po ang mga sekta po na ito, yung mga examples po dito. Kundi lahat po ng mga heresies po sa panahon po natin ngayon. Kadalasan, alin lang po sila dyan bumabagsak. May problema sila sa humanity o may problema sila sa divinity. Pero tayo po, ang belief natin, kailangan po natin tanggapin because that's what the Bible teaches, na si Kristo po ay may ulit dalawang kalikasan, divine and human. At dito po sa pagsasama po ngayon ng dalawang kalikasan po na ito, ang tawag dyan again is hypostatic union. Alam niyo po, simula pa po noong unang panahon, naglalaban na po yan. Okay, naglalaban na po ang iba't ibang mga sekta patungkol dyan. Ang iba, masyado po ang emphasis po sa humanity, masyado po naging malabnaw sa divinity. Yung iba naman po, sobra ang emphasis po sa divinity, hindi naman po nabigyan ng halaga yung humanity ng ating Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat napakadami na pong mga tao na nag-uwis ng buhay para po maituro ang tamang katuruan. Sorry.
Akala ko sa speaker po nang gagaling. Si Arius na nabanggit niyo po kanina, na-recall niyo po? Alam niyo po ba, there was a time na yung kanyang katuruan po na si Kristo ay tao lamang. Tinanggap po even ang emperor po ng Rome. Ganun po ka-influential. Kaya po, grabe. Salamat na lamang po, meron po isang tao na tumayo laban po kay Arius. Ang pangalan po niya ay Athanasius. Marahil narinig na po siya. Si Bishop Athanasius po, tinagulan po siya ganito. Athanasius kontra mundo. Ano pong ibig sabihin? Si Athanasius kontra sa buong mundo. Sapagkat kung panahon po ni Athanasius, ang inaakap po katuruan tao lang si Kristo. Pero si Athanasius po, kahit na alam po ng kamatayan na naghihintay po sa kanya, dinamag siya eh. Okay? Natili po siya nakatayo sa tamang katuruan at patuloy po niyang preach na si Kristo ay hindi lang tao, siya ay tunay ng Diyos. Now, at dito po ngayon, sa mahabang pag-uusap po nila sa panahon po na yun, bumagsak at dito po na-create po yung tinatawag po ng Chalcedonian definition. Ano po ba yung Chalcedonian definition? Ito po yung Chalcedonian Creed. Okay, Chalcedonian Council, nung sa history po natin, at ang sabi po, ito po yung nilalaman. Therefore, following the Holy Fathers, ang sabi, we all, with one accord, teach men to acknowledge one and the same Son, our Lord Jesus Christ, at once complete in, ano po? Godhead. Complete in Godhead, okay? And complete in manhood. Ibig sabihin po, kumpleto siya, okay? Fully God, fully man. Tama po natin? Sabi pa po niya, truly God and truly man. Tunay na Diyos at tunay na tao. Consisting also of a reasonable soul and body of one, ano po? Substance, nature, or essence, with the Father as regards His Godhead. And at the same time, of one substance or nature or essence with us as regards His manhood. Sabi pa po, like us, ito po, tingin nyo, mahalaga ito. Like us in all respects, apart from, hindi po pwedeng mawala yan. Katulad natin siya, ang pagkakaiba lang, wala siyang kasalanan. Okay po, ang sabi pa, as regards His Godhead, begotten of the Father before the ages. Ano po kino-communicate ito? Ito yung E. Ginahanap ko natin kanina, yung divine attribute po na meron, sa lamang ang meron po. Eternality. Okay, good. Before the ages, but yet as regards His manhood, begotten. Ibig sabihin po, pagdating naman sa kanya pong pagkatao, nag-start lang siya, kung siya po ang ipinanganak. Tuwa po natin. Sabi pa po, for us men and for our salvation, of Mary the Virgin, pinapakita yung supernatural birth of Jesus Christ, the God-bearer. Sino po yung God-bearer? Si Mary. Kasi instrument po siya, no? Sabi po, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, recognized in two natures, without what? Ano po yung sabihin yung without confusion? Walang pagkalito. Tama po ba parang gano'n? Parang walang pagkalito, sabi pa, without change. So, nanatili po siya immutable kahit na nagkaroon po siya ng human nature. Kasi yung original essence niya, hindi naman po nabago. Tama po? Now, sabi po natin, without division, hindi mapaghihiwalay yung dalawang kalikasan po na yan. Tama po natin? Sabi pa, without separation. Kaya po mga kapatid yan po, napakahalaga po din eh. Tuloy po natin. The distinction of natures being in no way annulled by the union, but rather the characteristics of each nature being preserved and coming together to form one person and subsistence, not as parted or separated into two persons, but one and the same Son and only begotten God, the Word, Lord Jesus Christ, even as the prophets from earliest times spoke of Him, and our Lord Jesus Christ Himself taught us, and the creed of the fathers has handed down to us. Ang hirap rin yun. Napakaano po eh. At totoo po yung mga kids, kung mapapansin po ninyo, hitik na hitik po yan sa bawat kahulugan. Bawat statement, pero kung pinapatuloyan po yan. Kaya po, para mas makita po natin yung major points po ng paragraph po na yan, ay pwede natin i-discuss sa ganitong paraan. Ang i-discuss niya, number 1,
Jesus Christ is a single person. Tingnan niyo po, the most striking thing in this creed na binasa po natin ay yung paulit-ulit po na phrase na ano po, one and the same. Napansin niyo po ba? Lagi po sinasabi, one and the same. And multiple uses of that term, the same. Alam niyo po, dito po natin makikita po, the Chalcedonian definition is driving home the point that in the Gospels, there is only one Jesus. Okay? There is only one Jesus who says and does everything attributed to Him. Sino po yung Jesus po na yun? The Son of Mary is one and the same as the Son of God. There are not two sons. Magkakaproblema po tayo. Kasi pag two sons na po yan, dalawa na po ang persona. Kuha po natin. Kaya ang establish po natin punto po dito sa Chalcedonian definition po, Jesus Christ is a single person. Okay, isang persona. Pangalawa po, Jesus Christ is perfect in divinity and perfect in humanity. Here, the council is answering the metaphysical question. Jesus is truly God and truly man. Dito po natin yung makikita po dyan. I think napaliwanag ko na po ito eh. Tunay po na si Kristo po ay divine. Kaya na po, umaga, i-discuss na natin yan. Si Kristo po ay tunay po na tao. Parehas po nag-i-exist yan. Parehas po totoo po yan. At kanina nabigyan din po natin yung concept po na ito. Si Mary po ay tinatawag na Theotokos. Ano po ibig sabihin? God better. Sa pamamagitan po ni Maria, siya po ang naging instrumento po para po makapasok ang Panginoon Jesucristo sa human race. Through Mary, nag-incarnate po ang ating po Panginoon Jesucristo. At ang sabi pa po natin ay ganito, pangatlo, the two natures of Christ are ano po? United without confusion or change. Mga kapatid, this statement rules out certain teachings, kagaya po nila Apollinarius. Si Apollinarius po, para po sa kanya, incomplete ang humanity ni Jesus Christ. Opposite po ito ni Arius. Okay? Si Arius po, ang incomplete si Jesus Christ kasi po, tao lang si Kristo sa kanya. Si Apollinarius naman po, ang view po niya ay Diyos lang si Kristo, hindi po siya tao. So, nagbabangga po siya. Kaya dito po, it emphasizes the point that the two natures, divine nature and human nature, are united in one person. Yung hypostasis na tinatawag. Okay? Na-unite yun sa isang persona, wala pong, hindi siya nag-blend, hindi po siya nag-mix. Kasi alam niyo po, meron pong isang early Christological heresy. Ganito po yung explanation niya. Yung human nature, tsaka po divine nature, nag-blend. Alam niyo po yung Dragon Ball? Sorry po para mas mag-gets po natin. Dragon Ball, nag-fusion si Vegeta at si Goku. Ano po ending? Gogeta. Tama po ba? Para ang nangyari po, ang explanation po nila, yung human nature at divine nature, nag-fusion, nag-create ng panibagong nature. Hybrid. Parang ganun po siya. Ganun yung kanila pong perspective. Pero ang paniniwala po natin sa hypostatic union, hindi po nag-mix. Tama po? Hindi po siya nag-mix, hindi po nag-blend. 100% God, and at the same time, 100% man ang ating po Panginoon. Sabi nga po ni Louis Berkhoff, hindi ko na talaga. Sabi po ni Louis Berkhoff, both nature are represented in Scripture as united in one person. So again, hindi po siya nag-blend ha, hindi po siya nag-fusion, hindi po siya nag-mix, magkaiba po siya. Pero magkasama po sila. Para imagine po ang isang circle na ganyan. Isang circle, isang buo po yan, pero meron din po isang pulito. Kuha po ninyo. Sayang, hindi ko po nalagay yung picture. Okay lang po, next week, papakita ko po yung illustration para mas ma-gets po natin. Pang-apat po, ang sabi natin, the two natures of Christ are ano po? United without division or separation. The remaining section po of this clause, na po Chalcedonian definition, ino-condemn na po niya yung Nestorianism na binanggit ko po kanina. Ano po ba yung Nestorianism? Yung Nestorianism po, may dalawa daw pong persona si Kristo. Meron din siyang dalawang kalikasan. Huwag po natin, meron po siyang divine nature at meron din pong divine person. Meron siyang human nature, meron din pong human person.
Pero dito po makikita po natin, kinokondem po ng Chalcedonian definition yung bagay po naman. At yun po pinitig po sa atin, isang persona ng si Kristo na meron po dalawang kalikasan. Hindi po yan pwedeng mapaghiwalay, hindi po yan pwedeng ma-divide. Sabi po natin, the divine and human natures are permanently united in one person. Tingnan niyo po permanently united. So you might be asking, Pastor, even ba ngayon sa oras na ito, masasabi natin si Kristo ay both human and divine kahit siya ay nasa langit na? Tingin po dito. Kaya lang po, tama po kayo sinabi ko po. Baka po, naisip ko lang po kanina eh. Kinabahan bigla ko lahat. Pero yun. Ano po yan? Umupo. Uupo sa tabi ng Ama. So, ibig sabihin Diyos siya. Tapos, meron din po siyang katawan. Uupo siya. Parang susuryanin lang ibig sabihin. Si Ewan talaga. Alam ko sige, sabihan na pinagtanong sa kanya, meron daw bang si Diyos, may daw pero tama po yun. Alam niyo po, tandaan niyo po, kaya po sinabi natin, permanently return. Kahit po si Jesus Christ po ay nandun na po sa kanang trono ng Ama. Nakaupo. Tama po yun. Taglay pa rin po niya ang flesh. Pero glorified na po yun. Tama po natin. Kaya nga po, pagpunta po natin doon, makikita natin siya sa kung sino talaga siya. Tama po? Yan po yun. Kaya ngayon, dito po natin makikita, ganyan po kahalaga mga kapatid. Alam niyo po, binasa po natin kayo na Chalcedonian Creed or definition. It took them many years para po matapos lang yun. At para po mag-arrive po sila sa conclusion na si Kristo po ay mayroon po dalawang kalikasan sa isang persona. Ano po yung dalawang kalikasan? Divine and human nature. Truly God, truly man, or fully God, fully man, 100% God, 100% man. Inseparable po yan, and it cannot be divided. Hindi po siya maaari po again, ma-blend or ma-mix, parang yung fusion na ginamit po natin kanina example. Pero nagpapakita po yan na mahalaga po yan, mga kapatid. Makaka-apekto po ba yan sa ating pong pamumuhay? Yes. Kasi kung isa lang ang mapahalagahan natin dyan, ibang Kristo o sinampalatayanan po natin. Kaya nga po, sa summary po na ating pong pag-aaral, gusto kong sabihin, sabi po hindi mo nagkakamali, it was Athanasius, so sabi niya, remaining he was, he became what he was not. Paano niyo po ipapaliwanag yan? Remaining he was, he became what he was not. When he said, remaining he was, nanatili siya Diyos. At naging isang tao na before hindi naman siya gano'n. So, ibig sabihin, nag-incarnate po siya. Nagkatawang tao po siya. So, this means that while Jesus continued remaining what he was, fully divine, he also became what he previously had not been, fully human. Tama po? Bago po magkatawang tao si Kristo, siya po ay Diyos. Nung siya po ay nagkatawang tao, nagkaroon pa po siya ng katawan, kaya po naging tao din po siya. Kaya fully God and fully man, truly God and truly man. Kaya po dito, Jesus did not give up any of his deity when he became man, but he did take on humanity that he was not his before. Now, mula po dito makikita po natin yung hypostatic union po. It does that each one, God the divine, merely took up residence in the man Jesus, who was subsequently elevated to divine status. Na para daw ba yung pagka-Diyos ni Kristo ay pumasok lang sa isang tao na eventually na-elevate sa kanya para maging tunay na Diyos. Ako hindi po ganun. Mali po yung ganyan po kaisipan. Pangalawa po, hypostatic union does not teach that Christ only appeared to be a human. Yung parang nagmukhang tao lang. Lang na parang apparition niya yung ginagamit po natin kanina na example ba o term na ginagamit. Tandaan po natin, the hypostatic union po is the mysterious joining of the divine nature and the human in the one person. Kaya po siya mysterious, kasi nga po again, it transcends human reason. Mahirap po siya maipaliwanag.
Kung paano mahirap po ipaliwanag na may isang Diyos na may tatlong persona, ganun po yung equivalent po yan sa hirap sa pagkapaliwanag. Ito po ang hypostatic union. Kaya po, if that's what the Bible says, ano po ang dapat po natin makita? Dito po tayo magtatapos. Ang sabi po ni Louis Berkhoff na ganito, it can only be accepted by faith on the authority of the Word of God. Alam niyo po sa mga ganito po mga pagkakataon. Ako po ilang beses ko na po ito naturo. But even now, it's really challenging to communicate ano ba ang nangyari doon sa hypostatic union. Napakahirap po talaga. Pero sabi nga po ni Louis Berkhoff, ito yung isang bagay na kailangan mo tanggapin sa pananampalataya. Ng buong pananampalataya. Sapagkat ito rin po ay isinaan at sinabi na rin ng salita po ng Panginoon. It is something that is non-negotiable sa pananampalataya po natin. Tandaan po natin, for us to see who Christ is, we must firmly accept in faith na siya po ay 100% God, 100% man. Okay? Hindi po pwedeng mabago po yan. Kaya po mula po dito, gusto ko pong iwanan po sa inyo ang idea po na ito. Sa buhay po na ito at sa incarnation po na ating pong pinag-aralan, sa buhay na pinakita po pala ng ating Panginoon sa Kristo, pwede naman yung tayo pabayaan. Tama po ba? Yes. Kaya po, mula doon makikita po natin na salamat na naman po because Christ was intentional in saving you. Yung pagkakatawang tao po ni Kristo, napakita intentional, sinadya, hindi po parang nagkataon lang yan. Hindi po dahil wala ng choice ang Panginoon kaya po niya ginawa yan. No, He was really intentional in saving you. The God-man, Jesus Christ came for us. At para po baligtas po tayo, kailangan po niya magkatawang tao. Everything He did while He was on earth didn't happen by mere chance or accident. Lahat na niya ginawa niya according po sa kanyang plano. He did it intentionally. The incarnation also gives us hope in this time. Nagbibigay po ito ng pag-asa sa buhay po natin. Alam niyo po ba, napakahirap po ang buhay na walang pag-asa. Alam niyo po yung di pa dumating ang araw ng bukas, parang ayaw mo na kumilos. Alam niyo po yung gano'n, parang wala ka nang look forward pa. Pero salamat po sapagkat yung katotohanan po ng katawang tao si Kristo ay nagbibigay po ng value ng pag-asa po sa atin. Sapagkat doon natin makikita, salamat na lang mayroong isang Diyos na nag-care sa atin. Kasi kinailangan niya magkatawang tao para iligtas pa rin ako. Kaya po doon din po natin makikita the humanity of Christ encourages us. Yung katotohanan si Kristo po ay 100% man, nagbibigay po ito ng encouragement sa atin. Because again, meron tayong Panginoon, meron tayong high priest na nakakaunawa sa lahat ng kahinaan po natin. Sa lahat ng frustrations po natin, sa lahat ng disappointments po natin, and even sa lahat po ng struggle natin sa kasalanan, nauunawaan tayo ng Panginoon. At ang greatest comfort po, siya na nakakaunawa po sa atin, tumaan dyan, pero hindi po siya bumagsak sa kasalanan. Therefore, ikaw at ako po na sumampalataya sa Kanya ay mananagumpay na. Dahil po sa biyaya po. Kaya po, sa kahit na anong panahon ng ating pong buhay, nawa po, wala po natin kalimutan ito. As long as ikaw at ako po ay nakay Kristo, may tunay na relasyon sa Kanya, hindi tayo mawawalan po ng pag-asa. Sabi nga po natin dito, life without Christ is a hopeless end. But life with Christ is an endless hope. Amen po ba? Amen. Kaya salamat na naman po buhay ng pag-asa po natin. He is our living hope. And because He is our living hope, then tandaan po natin, dito na po tayo magtatapos. Sabi po natin, no one person satisfies the complex longings of the human heart like the God-man, Jesus Christ. Wala daw po ibang makapagpupuno sa puso po ng tao, makapagsasatisfy sa complex na longings ng isang tao, kundi po ang God-man, Jesus Christ. Tingnan niyo po. Kaya po ito po yung term na ginagamit natin. God-man. Why? Because Christ is 100% God, and Christ is what? 100% man. We call Him God-man because at the same time, siya po ang nag-indicate sa ating sama. Ito po natin,
He is the mediator between God and man. Kaya po ganun kahalaga ang persona ni Kristo. Kahit na sound po tayo sa theism, sa bibliology, sa anthropology, pero mali ang pagkaunawa po natin kay Kristo, magka-crumble down ang ating pong pananampalataya. Kaya po mga kapatid, sa ating pong pagkatapos, I would like to encourage you. Salamat po sa Panginoon sapagkat kayo po ay nag-enroll. Salamat din po sa Panginoon sapagkat meron kayong eagerness po na malaman sino nga ba talaga ang Panginoon sa Kristo. Pero alam niyo po, the more we know about the Lord Jesus Christ, it should always translate po na dapat ikaw at ako po patuloy po na makuhaw at magluto po sa Kanya. Ang goal po ng revelation po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, ang reason kung bakit siya nagpapakayag sa atin, not just for mere information. Ano po ba? For our transformation. It's always for our growth. Hanggang sa ikaw at ako po ay maging kawangis mismo ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya po this afternoon, dito po rin tatapos ang ating pong pag-aaral. Meron po bang question po? Sige po. Sige po, sige po. Hintay ko lang matapos ka ako pa ako magsagot. First question pa na ba dito na? Sige po. Bakit hindi kasi sa Bible yung kasi planet na nagsisiliyang siya, nagsisiliyang yung very last na niya. Kasi doon parang nagsisiliyang na yung Bible o kung meron ka ina-encourage yung siya, If the question po is bakit hindi ko na-emphasize, hindi ko rin po alam. But we can only assume na ang mahalaga po doon kasi is yung term. Meron po isang nabasa po article, ang sabi po kasi doon, he grew up in stature of man. Ibig sabihin po, strong po kasi ang role po ng family ng mga Hudyo kaysa po sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, bakit yung sinabing strong po yung mga roles po ng bawat members ng family? Because during that time po, ang mga Hudyo po, talaga po ang mga magulang ang nagtuturo ng kautusan sa mga anak nila. Automatic po yun. Ano yun? Kumbaga parang tinuturuan po natin yung mga anak natin kung paano po magluto, maglinis, mga ganyan. Automatic po sa kanila yun. Kaya po ang term is he grew up in the stature of God and man. So yung phrase po na yun, nagpapakita, he was well-trained, well-guided, even po nung bata pa lang po siya, hanggang sa kanya po paglaki. Tingin ko po, yun po yung answer na maibibigay ko. Other than that, wala po kasi ibang verse tayo makikita. But we can only assume na marahil ang nais kong mas pagtuunan is kung ano talaga yung ginawa niya para po sa atin. Kaya mas nag-delve po doon. Pero ganun pa man, it does not nullify po na parang disregard na lang yung kanya pong growth. Yun lang po talaga yung description marahil na nilagay po na description dito. okay, important sa human nature. For sure, nag-assume ako dahil